Bibles to Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew 7, 24 to 27. Matthew 7, 24. Share nyo na. Oh, taga-Illinois nga, nakarating na. Oh. Nelson from Paco. Matthew 7, 24. Anyone who listens to my teaching, si Jesus ang nagsasalita. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish. Like a person who builds a house on the sand. When the rains and floods come and winds beat against that house, it will collapse. Everybody say collapse. Put that in the chat. It will collapse. Kapag nakabuild sa sand, it will collapse with a mighty crash. I want to talk to you about on the subject, anti-fragile faith. The anti-fragile faith. Wala masyadong maka-amen. Ano ibig sabihin na anti-fragile, Pastor? Well, let me explain later. The anti-fragile faith. My question is this. What makes you stressed out? Ano yung bagay na nakakapagpa-stress sa inyo? Tignan nyo ngayon katabi nyo, kung may katabi kayo, kung kasama nyo ang pamilya ninyo. What makes you stressed out? Yung trabaho, yung family, yung pagbukas mo ng wallet, walang laman, super stress. Mas mabilis pa yung labas ng pera kaysa sa pasok ng pera, nakaka-stress. Alam nyo, ang stress is considered to be a silent assassin. Alam nyo, sabi nila, kapag ikaw o ang buhay mo ay stressful, it is killing you from inside and out. In fact, mga kapatid, ang mismanaged stress o yung stress na hindi natin na-handle can be deadly. Kapag pinadefine mo ang stress even sa mga medical professionals, kahit mga medical professionals are actually having a difficulty defining stress. Ang sabi nga ng Bible sa Proverbs chapter 12, biblical perspective naman, anxiety or stress weighs a man down. Bumabagsak ka, nanlulumo ka, unti-unti kang namamatay kung ikaw ay punong-puno ng stress. May mga seasons of stress, pero iba yung life of stress. Kasi sometimes what used to be the season of your life become a cycle of your life. And yun ang kailangan nating iwasan, na yung stress sometimes, yung right amount of stress can be helpful, pero yung stressful life could be deadly. May mga stress sa trabaho, may mga stress kapag walang trabaho. May mga stress dahil may pera, magandang stress yan pero may mga stress din dahil walang pera. Stress yung tumataba, stress din yung hindi tumataba. Stress yung may negosyo, stress din yung walang source of income. Regardless of your age, whether you are 5 years old or 50 years old, whether you are young or old, whether you are rich or poor, all of us have to deal with stress. Lahat tayo dumadaan sa pressure. Everybody say pressure. Lahat tayo dumadaan sa stress. Pressure ng deadline. Pressure ng reports. Pressure ng mga demands ng ating boss sa atin. Demands ng ating teacher. Kung ikaw ay nagsiserve, pwedeng pressure sa pagsiserve. Pressure dahil ikaw ay pastor, marahil pressure to lead the church, or pressure na mag-prepare ng preaching for the church. Pwede rin nape-pressure ka kakanood ng Squid Game. Hindi naman ikaw ang nasa pelikula, hindi rin naman ikaw ang responsible sa outcome ng pelikula, pero mas napapakilos ka pa kaysa sa bida because you're so stressed out. I don't recommend that movie, by the way, dahil sa violence ito, pero obviously this is familiar na kahit di mo napanood, parang alam mo na rin yung plot ng story because of Facebook and TikTok. But what I'm trying to say is this: sometimes ang mga stress sa ating buhay ay dala na rin ng mga self-induced stress na tayo mismo ang may kagagawan. Stress ka sa pamilya, stress ka sa responsibility mo bilang tatay, stress ka sa responsibility mo bilang nanay, stress ka kasi ikaw ay empleyado, stress ka dahil ikaw ang boss, stress ka kasi malilate ka na, stress ka kasi wala pa sila dahil sobrang aga mo. Iba-ibang mga pamamaraan, mga kapatid, ang pwedeng maging reason kung bakit tayo ay stress. But one thing I've realized is simply this: either you will focus on the pressure or you will focus on the power of your God. Dalawa lang naman yan Either mag-focus ka sa pressures in life
O magpo-focus ka sa power ng Diyos sa iyong buhay? Kasi ang mga pressure can either work for you or against you. It's your choice. The way you respond, the way you handle it, yung mga stressful situations sa ating buhay ay pwedeng makatulong o makasama sa ating buhay. Salamat to, sinabi ng psalmist sa Psalms 94, verse 19, whenever my busy thoughts were out of control, the soothing comfort of your presence calmed me and overwhelmed me with delight. Ganda. Ang sinasabi ng psalmist dito, kapag ang isip ko ay watak-watak na kung saan-saan na napupunta, ang Hebrew word nito ay punong-puno ng anxiety at stress. The soothing comfort of your presence calmed me and overwhelmed me. Ibig sabihin, hindi yung problema nakakapag-overwhelm, kundi yung presensya, mas nakafocus kasi siya sa presensya ng Diyos kaysa sa mga pressures in life, kaya yung pressure nagiging daan para mas lalo siyang lumapit sa ating Panginoon. Kasi yung tamang placement ng pressure can either keep you away from God or draw you closer to God. Do you understand? It's the way you handle it. Whenever my busy thoughts were out of control, hindi ko na alam kung saan-saan napupunta. I was supposed to think about my family, pero ang iniisip ko yung trabaho ko, and whenever my busy thoughts were out of control, thank God for the soothing comfort of His presence, kasi yung presensya niya is calming me and overwhelming me. 2 Chronicles 15:4, in their distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought Him, and He was found by them. Tignan nyo to ha, sa gitna ng kanilang distress, sa gitna ng pressure, pumaling sila sa Panginoon, hinanap nila ang Panginoon at natagpuan nila ang Panginoon. Yun ang assurance mga kapatid. Every time nakakailanganin mo ang Diyos, every time nahahanapin mo ang Diyos ay hindi nakikipaglaro sa iyo ng tago-ampong. Kundi makikita mo ang Diyos sa gitna ng pressure, sa gitna ng stress, sa gitna ng problema na iyong buhay. Jonah chapter 2 verse 2. In my distress, I called on the Lord and He answered me. Si Jonah to ha, nasa belly pa siya dito ng fish. Pero nung tumawag siya, hindi sinabi ng Lord, walang signal dyan. Hindi sinabi ng Lord na wala kang load. Ang sabi ng scripture, nung tinawag niya ang Lord, kahit nasaan pa siya, kahit walang signal doon, kahit wala, alam niyo, ang isa sa pinakamaganda mga kapatid, pag tumawag ka kay Lord, hindi mo kailangan ng load para tumawag sa Panginoon. Kasi right where you are, pwede kang tumawag sa Panginoon. At ang assurance sa atin ng Lord, kapag tumawag ka, tutugunin ka ng ating Panginoon. Gandang assurance ito. Na sa kabila ng stressful and pressures in life, kapag tumawag tayo sa Panginoon, nandiyan lagi ang Panginoon. Alam niyo, ang early church dumaan din sa pressure kasi shortly after the resurrection of our Lord Jesus Christ, dagsa ang mga kaluluwang dinala sa kanila ng Panginoon. Thousands have followed Jesus as well because of the good news that they have preached. At dahil dumami ang mga Christians at that time, hindi ito pwedeng hindi mapansin ng mga Pharisees at ng mga Sadducees. In fact, dahil napansin nga sila ng Sadducees and Pharisees, kinulong pa sila ng mga taong ito at pinagbantaan na wag na nila uling babanggitin si Jesus sa ibang tao. So nakaranas sila ng religious pressure, nakaranas din sila ng political pressure. Pero ito matindi. Sa gitna ng pressure, and despite of the opposition, they grew exponentially. Say that again. Despite of the opposition, lumago pa sila. Now, I'm not talking about survival. Anti-fragile faith is not a survival faith. Kasi may mga dumaan sa pressure na pagtagumpayan pero hindi lumago. Ang anti-fragile faith, na pagtagumpayan mo, lumago ka pa. Ibig sabihin, you benefit from the pressure. You benefit from the stress. Tingnan niyo ang early church ha, despite of the opposition, shinake sila. Pero pag shake sa kanila, imbis na maubos sila, imbis na lumayo sila sa Panginoon, dumami pa silang lalo. Sino sa inyo mga kapatid nakakaranas kayo ng shake? Parang sinishake ng Lord ang faith. Wag na nating, lagi na lang natin dinadahilan dahil sa pandemic na shake. Kahit bago pa pandemic, shaken ka na. Okay? Shaken by disease. Shaken by loss of a job, nawalan ka ng trabaho. Shaken ka ng relationship. Shaken ka ng career setback, shaken ka ng struggle sa school, shaken ka ng financial struggle, pero ang thinking ng early church, kahit may shaken, ginagamit ng Lord yung shaking to shape my faith. So minsan may shaking
para ikaw ay maging unshakable. Kaya nga sabi ng Romans 5:3-5, even in times of trouble, tingnan niyo to ha, sabi mismo ni Paul, kahit nasa gitna ako ng trouble, we have a joyful confidence, knowing that our pressures will develop us, or will develop in us patient endurance. Tingnan to ha. Ang sinasabi ni Pablo mismo, okay lang kahit duman ako sa pagsubok, meron pa rin akong confidence kasi alam ko yung pressure makakatulong para makapag-develop ng patience sa akin. Kasi kung gusto mo ng patience, kailangan maka-encounter ka na nakakainis na sitwasyon. Na makakapagdalawang isip ka talaga, tama ba itong pananampalatayang pinasok ko? Kasi yung early church, sabi nga ni Paul, and patient endurance will refine your character, proven character that lead us back to hope. So ibig sabihin, you were shaken to make you unshakable. Minsan sinishake ka, tinutulak ka pa talaga ng Panginoon. May intensyon ng Panginoon kasi yung pressure na yon, yung tulak na yon, yung stress na yon, will make you more capable than ever. Alam nyo, ang pandemic na ito, nag-enable sa akin, alam nyo, lalo yung mga kaedad ko, we are so privileged kasi napakarami nating na-witness. Kasi kami mga 25 years old, dami namin na-witness. Oh, grabe. 25. Grabe, Pastor, 25 ka lang. O 25 na lang ilalagi mo sa mundo. Amen? Kami mga, mga millennials, alam nyo, this pandemic has enabled me to witness the greatest social communication shift in human history. Grabe, nagbago talaga no? In 2 years, nagbago kung paano tayo makipag-interact sa tao. Alam niyo mga kapatid, I'm not saying this to judge anyone, pero maraming tao, hindi naman lahat, pero napakarami ngayon ang, napaka-sensitive ba? We are easily offended by almost anything. Yung pagkasabi ko na yon, may na-offend na doon. Seriously. People are offended by, kasi nga punong-puno ng pressures and stress eh. Tapos may mga i-request mo lang yung ka-meeting mo na mag-open ng camera, may na-offend pa. I mean, it's just, parang, it's just, parang, ang changes, pabago-bago, month after month, day after day, yung nag-work last year, hindi na nag-work ngayon, yung nag-work last month sa business mo, may not work anymore. So if you want to survive today, you cannot do business as usual. You cannot do church. If our church wants to survive, we cannot do church as usual. We have to innovate. We have to make sure na ang ating pananampalataya ay hindi lang survival faith, kailangan yung pananampalataya ko anti-fragile. Everybody say anti-fragile. Chinek ko naman sa YouTube, pwede rin daw yung anti-fragile. Pero parang mas social yung anti-fragile. O, Tito kasi ka-partner nun. Yung anti-fragile. What is anti-fragile? Lalagay ko pa ang definition sa screen. Anti-fragile is a word to describe people who benefit from obstacle and change. I said it again. Ang anti-fragile is a word that describes a person na nagbe-benefit sa obstacle and change. Now listen to me. Si Satan wants you to have a fragile faith. Alam niyo yung mga delivery items niyo sa Lazada, pinapalagyan niyo ng fragile. Handle with care. Bakit mo pinapalagyan ng fragile? Kasi sensitibo. Madaling mabasag. Madaling masira. Pag nabagsak lang, natabig lang konti, pwede nang masira. Alam nyo, gusto ni Satan maging ganyan ang pananampalataya natin. Na parang fragile ba? Madaling masira, pananampalatayang madaling sumuko, pananampalatayang madaling mabasag. Kaya nga, di ba, tayong mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging resilient. Kasi kapag sinabing resilient ka, yung napagdaanan mo yung problema, pero nakatayo ka pa din. Pero ang anti-fragile faith, hindi siya basta resilient faith. Ganito kasi yan. Ang resilient, makasurvive lang ako, okay na. Pero ang anti-fragile faith, nakasurvive ka na, nagbunga ka pa. Nag-benefit ka pa dun sa lahat ng pinagdaanan mo. Hindi ka na nga sumuko, lumakas ka pa. Okay, let me differentiate those three. Fragile faith is hurt by the shock. Shinak ka, nashock ka. Pagka fragile ang faith mo,
madali ka masaktan doon. Madali kang manghina, madali kang mabasag, madali kang sumuko. Ang mga fragile yung faith nila, yung konting problema, ayaw ko na Lord. Ang gusto ko lang kasi makuha ko yung blessing. Pero may mga Kristiyano naman, merong resilient faith. Everybody say resilient faith. Ang resilient faith, they were not hurt by the shock, but they resist the shock. Ibig sabihin, nakaka-withstand sila. Sumasabay sila sa agos. Kung may problema man, nasa Lord pa rin ang aking pananaw. Nasa Lord pa rin ang aking pananampalataya. Pero ang anti-fragile faith, you get better in the shock. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ka lang nakasurvive, bumuti ka pa. Nagbago ka pa for the better. Alam niyo mga kapatid, siguro for the past year, ang lagi natin pinag-uusapan, maging resilient ka, stay strong, manatili ka nakatayo, manatili kang malakas, pero ngayon ang calling ng Panginoon sa ating church, tinatawag tayo ng Panginoon na mag-next level, at sabihin, God wants to see an anti-fragile faith in us, na kahit may pagsubok, nagbubunga, na kahit na hindi ka pinapansin ng mga link-up group members mo, dumadami pa din kayo, because anti-fragile faith, hindi basta-basta nababasag, hindi basta-basta nasisira, hindi basta-basta sumusuko. Ang anti-fragile faith, hindi ka lang tough, hindi ka lang durable. Ang anti-fragile faith, nagbe-benefit ka sa mga pagsubok ng iyong buhay. Marami kasi sa atin gifted pero fragile. Kahit gaano ka ka-gifted, kung susuko ka kagad, you will never walk in the purposes of God in your life. The fragile will always break, but the anti-fragile gets better from it. So, ang anti-fragile faith is not just surviving, but thriving under stress, under pressure. Ako kasi nung sinabi ng Lord sa akin to, gusto niya, kasi mga sinishare ko naman, yung mga revelation din sa akin. So, nung sinabi ng Lord sa akin to, Lord, excited ako dito. Kasi for many years, ang lagi ko nang dinidesire, Lord, gusto ko makasurvive. Lord, hayaan mo makasurvive. Lord, hayaan mo mapagpasturan ko yung church na ito kung paano mo gusto. Pero ngayon, ang dinidesire ng puso ko, hindi ko lang mapasturan ng church na to, kundi maging mabungang pastor ako. Habang dumadaan tayo sa pandemya, habang dumadaan ka sa pagsubok, kasi pag nasa pagsubok, ang dami mo minsan excuse eh. Ay, okay lang, maintindihan naman ako kasi may sakit ako. Mga sakit, kailangan dalaw yan. Ang mga may sakit, kailangan ng aruga. And I believe in that. Pero you know what, mga kapatid? I believe that all of us needs to change our prayer and say, Lord, I don't want to be fragile. Kung maging resilient man, thank you, Lord, pero i-level up mo pa. Gusto ko maging ang pananampalataya ko, hindi basta-basta mababasag na kahit bumagsak man, buo pa din. At hindi lang buo, nakinabang pa. Mas lalo pang tumibay. Alam niyo, mga eroplano, kinukonsider yan na anti-fragile kasi kada babagsak ang eroplano, yung susunod na eroplano mas nagiging better. Kasi kung ano pagkakamali, yung failure noon, ginagamit para mas maging mabuti. Ang kandila, pag hinipan mo, happy birthday. Ang kandila, pag hinipan mo, mamamatay. Pero ang sunog, pag hinanginan, lalong lumalakas. That's the difference of anti-fragile o anti-fragility. Ibig sabihin, parang dinidesire mo sa Panginoon na, Lord, hindi lang basta kandila yung pananampalataya ko. Gusto ko parang sunog na kahit birahin ako ng birahin ng bagyo, imbis na mamatay, lalo pang lumalakas, lalo pang kumakalat, lalo pang tumitindi, lalo pang kumakapit sa iyo, Panginoon. Kahit may problema ang pamilya, kahit hindi sila nagsisimba, kahit may problema sa finances, kahit na namimiligro ako sa aking employment, Lord, I believe, anumang ihip ng hangin, anumang bagyo ang dumaan, hindi ako parang kandila na ihipan mo lang mamamatay na. I want to be on fire na kahit may mga storm sa aking buhay, mas lalo kong lalakas. Woo! Ang sabi ng James 1 chapter 2, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity. There you go. An opportunity for great joy. So kapag may problema, huwag mo na sabihin makasurvive. Teka, opportunity to para mag-create ng joy. Kasi yung nakasurvive kang malungkot, survival pa rin tawag sa'yo dun eh. Pero malungkot ka nga lang. Pero yung desire ng Panginoon, hindi ka lang makasurvive na malungkot, kundi makasurvive kang may joy. Kaya nga consider it pure joy kasi opportunity yan para magkaroon ng joy. Verse 3, for you know
that when your faith is tested, everybody say your faith will be tested. For you know that tingnan nyo, when your faith, hindi sabing if your faith will be tested, your faith will be tested. Profess ka ng profess, Christian na ako, nasa iyo pananampalataya ko, pero takot ka sa testing. Hindi pwede yun. Kasi kapag pinofess mo pananampalataya mo sa Lord, iti-test talaga yan. Idadaan yan sa apoy. Natatawa nga ako kasi tayo, ayaw nating natitest. Pero si Lord, lagi mong tinitest. Lord, do you care? Are you still there? Are you alive? Lagi mo siyang tinitest. You always test the waters kung nandiyan pa ba ang Diyos. Pero pag Lord na nag-test sa atin, ang sabi ni Paul mismo, alamin ninyo, lagay nyo sa isip nyo, na kapag tinest ang faith nyo, your endurance has a chance to grow. Yung endurance mo titindi. Ang endurance mo lalago. Verse 4. So let it grow. Hindi let it go, let it grow. Kung ang testing pala ay magkikreate ng endurance, hayaan mo lang. Maging anti-fragile ka lang, na hindi ba sa Lord, kailan ba matatapos tong fasting na to? Kundi paglabas mo ng fasting, may breakthrough ka pa. Paglabas mo ng fasting, you'll be a better Christian. Ano yung sinasabi ko nga kanina dito sa mga volunteers ng church bago tayo magsimula. Sabi ko sa kanila, ang i-desire nyo sa fasting, wag lang magkaroon kayo ng provision, wag lang magkaroon kayo ng asawa, maganda din yan. Pero ang i-desire ninyo, mapalaya tayo sa mga bondage. Para paglabas ninyo dito, pagtapos ng fasting, you will be a better Christian. May bagong na-develop. Hindi lang dito yung anti-fragility. Maaring yung iba sa inyo, ngayon nyo lang narinig kasi bagong salita lang naman niya. Pero meron kayo sa puso ninyo na anti-fragile faith na magsasabi, Lord, let it grow. Let it grow. Let it grow in my soul. Let it grow in my heart. Kulang pa ako sa patience, let it grow. Kulang pa ako sa resilience, let it grow. Kulang pa ang aking pananampalataya, let it grow. If you want to grow up, you have to grow down. Let it grow. Let it expand. Hayaan mo ang root system, ang foundation, ay lumalim ng lumalim. Alam nyo ba na ang muscle natin, hawakan nyo nga yung muscle ng katabi nyo, kung legal kasama nyo sa bahay and everything. Alam nyo ba that the only way for our muscle to grow is through stress? It's through stress. Di ba nabanggit ko nung last Sunday na yung mga gym instructor minsan hindi marunong magbilang? Totoo yun. Kasi di ba minsan, pag halimbawa sabi niya, okay, 6 reps, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Talaga, nababada sa 5, di na maka-6. Pagka naman sinik-6, sasabihin niya, kaya mo pa, isa pa. Umaapoy na yung muscles mo, pipilitin ka pa ngayon na instruction mo, isa pa. Alam niyo mga kapatid, kapag ka hirap na hirap ka, hindi ako expert na, pwede ako i-correct ng pinsang kong, instructor. Ng pinsa ko dito, pero, mamaya. Pero ang alam ko, kapag ka hirap na hirap ka, yung muscle mo nagbe-burn. Na to the point na kapag ka hindi mo na kaya, pero pinilit mo pa uli ng isa, that's where the growth happens. Kasi yung capacity mo, nag-expand. So, pag natulog ka at namahinga ka, yung muscles mo magre-rebuild. Pero it's now stronger than before. So, nasira yung tissue ng muscle, pero nung bumalik, mas malakas. Yun ang anti-fragility. Yun yung anti-fragile. Hindi lang nakasurvive, kinaya ko yung 6. Kundi kinaya mo, lumakas ka pa, para sa susunod, mas mabibigat na ang binubuhat mo. Alam niyo mga kapatid, di ko alam kung nasaan level na po tayo ng pananampalataya. Ayoko rin po kayong husgahan kung nasaan na kayong level ng pananampalataya. Pero gusto ko kayong imbitahan. Nandito kasi ako sa level na dinidesire ko yung anti-fragility faith. Pwede niyo ba akong samahan mga kapatid na magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya? Lord, ayoko lang kasi minsan ang tanong natin, kailan ba matatapos to? Kailan ba matatapos to? Ang tanong naman ng Lord, kailan ka magbubunga hanggat hindi pa to tapos? Kasi wag mo lang i-desire na matapos, i-desire mong magbunga ka habang nandito. Na habang nagpapahinga ka sa Kanya, nare-rebuild ang muscle mo para pagkatapos ng pandemya, kung may susunod mang pandemya, wag naman muna kagad, pero kung may susunod mang pandemya, you are more resilient than ever. Kasi meron kang anti-fragility. Everybody say, expand your capacity. Lalo na pagka grabe responsibilidad mo, tapos yung capacity mong iksi-iksi.
Halimbawa, yung binubuhat ni Heidelin Diaz, papabuhat sa'yo. Lord, Olympic gold medal yan. Ako yung medal ko, dun lang sa sa Malabo na bibili yung medal ko, 10 piso lang yun. Itutugma. Kasi nga kaya ni Heidelin Diaz yun kasi yung kanyang capacity lumaki na over time. Yung capacity niya na grow over time. And I'm sure hindi niya yung kayang buhatin before. Pero habang pinapahirapan niya yung kanyang sarili, habang nagbi-burn yung kanyang mga muscles, nagde-develop ito ng mas matibay na muscle para harapin ang mga susunod pa. Kaya nga minsan, di ba, nagtataka tayo sa mga manager natin. Gusto mo na ipatanggal manager mo, pero gusto mong patanggal eh. Supervisor mo kasi gusto mong patanggal. Sabi, ba't kayo supervisor ko? Paupo-upo lang. Kami, pinapahirapan. Pero sa totoo lang, ang mga manager at supervisor natin, they are being paid for the stress that they are enduring na hindi natin ini-endure. Kasi tayo minsan, pag di pumasok sa opisina, masaya ka pang nagbabakasyon eh. Pero sila, because of the responsibility that they have in their shoulders, mas lalong tumitindi. Mga kapatid, gusto ko kayong imbitahan na magkaroon tayo ng prayer sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng anti-fragile faith. Yung pananampalataya na hindi lang basta resilient, hindi lang surviving, but thriving under stress. Hindi lang nanatiling malakas, but stronger under stress. That even though I'm walking through it, even though I'm surviving through it, nagbubunga ako, nag-i-expand ako, lumalago ako, nagmamature ako kasi kasama kita. Na sa gitna ng taggutom, sa gitna ng tagtuyot, umaani ka pa. Naalala ko actually dito kasama sa outline ko, naalala ko lang while driving, papunta kanina rito, naalala ko yung story ni Isaac, sa Genesis chapter 26, na sa panahon ng severe famine, watch verse 1. Tingnan niyo yung verse 1. There was a famine in the land. Sa ibang translation, there was a severe famine. Pag sinabing famine, taggutom. At yung famine, severe. Nakilala niyo si Abimelech at this time. Besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of Philistines, in Gerar. So si Isaac pumunta sa Gerar, wrong timing. Kasi pagpunta niya ng Gerar, tagtuyot. Pero jump tayo, hindi na natin babasahin yung mga susunod na verse. Jump tayo sa verse 12. Ang sabi ng verse 12, Isaac planted crops in that land, Gerar, at the same year, and reaped 100-fold because the Lord blessed him. Habang tuyot ang lupa ng kanyang mga kapitbahay, siya nag-aani pa 100-fold. Yung makakain ka lang araw-araw kasi nga tagtuyot eh. Survival yun. Yung nakasurvive ka sa tagtuyot, resilient yun. Pero yung nagbunga pa yung pananim mo, favor yun. Anti-fragile ang kailangan, pananampalatayang anti-fragile ang kailangan mo na sasabihin mo, Lord, eto gusto ko. Magkaroon ako ng anti-fragile faith. Lagay nyo nga sa chat yan, anti-fragile. Ilagay na natin yan. Kabisaduhin na natin yan. Kasi yan ang gusto ilagay ng Panginoon sa atin ngayon. Nakatulad ni Isaac, nasa same na lupa, nasa Gerar, sa parehong time ng tagutom. Habang ang iba ay nagugutom, siya ay nag-aani. Hindi lang 100 times better ha, 100-fold. Ibang level. Ibang level of blessing. Ibang level of favor. Unfortunately, for most of us, kapag may pressure, gusto nating iwasan. Kapag may pressure, kung pwede lang, Lord, wag ako. Naalala ko si Gideon eh. Nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, ako po pinakamahina. Ang angkan po namin ang pinakamahina. At sa angkan namin, yung pamilya namin pinakamahina. At sa pamilya namin, ako pinakamahina. Wala nang mas mahina sa akin, Lord. Tapos ang tawag ni Lord sa kanya, mighty valor. Mighty soldier. Kasi may nakikita si Lord sa'yo na hindi mo nakikita sa sarili mo eh. Can you imagine the amount of pressure na ikaw ang pinakamahina pero ikaw magli-lead ng entire nation to fight against thousands of armies? Eh siguro dahil sa kahinaan ni Gideon, ang in-invite niya 33,000 soldier para sure. Sana na, kung wala akong lakas, baka sakaling kayo. Meron. Bahala na kayo dyan. Pero ang sabi ng Lord, bawasan mo yung 33,000. Yung takot, pauwiin mo. Naging 10,000. Sabi ni Lord, masyado pa rin marami yung 10,000. Bawasan mo. Alam mo, ilan natira? 300. Ang kalaban nila, libo-libo.
Can you imagine the pressure of walking in there as a leader? And the amount of stress. Sabi siguro ng mga kasama ni Gideon, Sir, lakad natin. Parang bago ka lang ba dito? Parang hindi kita kilala. Hindi siya kilala eh. Hindi siya katulad ng mga ibang soldiers sa biblical heroes natin na talagang inaasahan sa kanilang skills. Si Gideon hindi. Pero alam niyo yung pressure na yun, nagdala sa kanya para mailabas yung mighty soldier within him. So either yung pressure will hurt you, will come against you, or work for you. Si David, nung tinawag siya maging hari, nakaka-stress kaya maging hari. Pero alam mo, yung pagiging magaling ni David sa pamamahala, na-discover lang nung siya na ang naging hari. Hindi siya tinanggap dahil magaling siya mamahala, pero lumabas na yung kanyang gift nung nandun na siya sa gitna ng pressure. Nandun na siya sa gitna ng, hindi niyo maintindihan. Naalala niyo si David din nung lumaban sa kay Goliath. Si King Saul ang pinakamakatangkad sa lahat. Pero it turns out, yung kanyang puso ay diwende, dwarf. Matangkad lang siya on the outside. At yung pressure ni Goliath, napalabas yung dwarfism ng kanyang puso. Hindi katulad ni David. Maliit sa paningin, pero lumabas yung hero dahil sa pressure, dahil sa stress. Alam niyo mga kapatid, this is exactly what God is trying to say to all of you. Or kung ayaw mo man tanggapin, at least for somebody who believes that there is something in you, there is a potential in you that needs to be awakened, and sometimes that pressure, that stress will awaken that capacity in you, yung competence in you, yung excellence in you na hindi nakikita ng iba. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 8, sabi ni Paul, we are troubled on every side. We are hard pressed on every side, but we are not crushed. Survival. Kahit na trinobol kami sa iba't ibang parte. Alam niyo yung Greek word nga nito parang sponge na piniga mo. Akala mo wala na pero pag piniga mo ang dami pa pala. Yung pressure will enable na lumabas yung nasa loob. Kaya nga sabi ni Pablo, trinobol kami. We are pressed on every side, but we are not crushed. We are perplexed, but we are not in despair. May paniniwala pa rin kami sa Panginoon. Nandun pa rin ang pananampalataya namin sa Panginoon. At hindi lang kami nanatili sa pananampalataya, nagbunga pa yung aming ginagawa. Kasi ang pressure, ang storm, ang difficulty, ang challenges, it will reveal who you are. Madali kasi mag-praise the Lord. Madali kasing kumanta ng I raise a hallelujah. Madali kasing kumanta ng when the oceans rise and thunders roar kapag wala ka pa sa pagsubok. Pero kapag nasa gitna ka na ng pagsubok, mas madalas pa yung complaining kaysa praising. Because storms will reveal your character. Storms will reveal who you are. Storms will reveal your priorities. Pag may pressure ng buhay, and for example, ikaw ay tinaningan ng doktor, you only have 3 months to live. Or should I say, you only have 24 hours to live. Ano-ano kaya mga gagawin mo within 24 hours? It will define your priorities. Kasi malamang, sa 24 hours na yun, hindi mo gagawin yung bagay na hindi importante sa'yo. Hindi mo kikitain yung mga taong hindi importante sa'yo. It will define your priorities. That pressure, that challenge, that difficulty, it will define kung sino ka. And it will define kung anong priority mo sa iyong buhay. Marirealize mo na lang, pinahalagahan ko pala yung mga bagay na hindi mahalaga. Nag-invest pala ako sa mga taong walang invest, ayaw mag-invest sa akin. Nagpuyat pala ako sa mga taong hindi marunong magmahal sa akin. Pareho lang kayong napuyat, pero isa lang ang nagmahal. Oh, sad. Kaya nga sabi ng Matthew 7, yung text na binasa natin kanina, may 2 tao na nagtayo ng kanilang bahay na pareho dumaan sa pressure and storm. Yung isa na natiling nakatayo, yung isa bumagsak. From the outside, mukhang pareho. Kasi isa nagtayo sa bato, yung isa nagtayo sa buhangin. Pag buhangin kasi tinayuan mo, madali. Pero pag bato, tagal, matrabaho. Pero yung isa matalino siya kasi nagtayo siya sa bato. Yung isa naman, hangal siya, full.
F-O-O-L. Kasi nagtayo siya sa buhanginan. From the outside, pareho sila ng tiles. From the outside, okay yung kanilang pintura. Pero what you cannot see on the inside, yun ang naging defining factor. Kung babagsak ba yung bahay o hindi. Parehong gustong magtayo ng kanilang sariling bahay. At alam kong lahat tayo parang yung dalawang ito. Meron tayong dreams and goal at desire na i-build ang ating buhay. Sino sa inyo gusto niyo i-build ang buhay ninyo? Kasi yung bahay, it could symbolize your life, your career, your dreams, and your goal. And all of us wants to build our dreams. Gusto natin lahat i-build yung ating goals. Gusto natin i-build yung house natin. But the question is this, what is the foundation of it? Saan ba nakatayo ang pananampalataya mong ito? Kasi sino ba naman ang gusto na nagbibuild ka ng bahay, gusto mo kagad bumagsak yan after? Wala. Nobody wants to build a defeated life. Nobody wants to build a failure life. Gusto natin pag nag-build tayo, gusto natin successful, right? Unfortunately, hindi lahat ng ganun eh. Kasi sabi ng scripture, may isang fool na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. And by the way, pag sinabing fool o hangal, wala itong kinalaman sa edukasyon mo, diploma mo, na-achieve mo sa buhay. Irrelevant yan. Kasi maraming educated fools. Okay? Ang nagde-define ng pagiging fool is, ang sabi rin ng scripture, if you are unable to apply the truth of God's word. If you refuse to apply the truth, yun ang definition ng fool. Ang biblical fool, yung hindi marunong mag-apply ng kanyang narinig. Ang biblical fool, yung nagre-resist, alam niyang tama, pero iniiwasan niyang i-apply ang truth of God's word. Why am I saying this? Kasi if you have, and if you want to have an anti-fragile faith, kailangan magsimula sa foundation because foundation is where you start. Walang nagtatayo ng bahay ang inuuna, bintana. Walang nagtatayo ng bahay na inuuna, bubong. Ang lagi nilang inuuna yung foundation. At itong dalawang ito, na-define na kagad natin kung sino matalino at kung sino ang hangal kasi nung nagsimula pa lang sila, alam na natin ang outcome. Foundation is where you start. And if you want to have an anti-fragile faith, you have to have the right foundation. Question, saan po nakatayo ang building mo? Saan nakatayo ang buhay mo? Saan nakakapit ang pananampalataya mo? Sa truth of God's word? O sa mga accomplishment natin sa buhay? Marami kasi sa atin gusto ng skyscraper. Pero ang foundation, bungalow. It doesn't work that way. If you want not just to survive, but to thrive, you have to have the truth of God's word. A life of no truth will collapse in the middle of the storm. Pag walang katotohanan na imbak sa iyong puso, pagka pinag-uusapan ng word of God, lagi ka inaantok. In fact, anti-fragile yung faith mo. Hindi ka lang natulog, na naginip ka pa. Amen? Amen? You have to have the right foundation. Kasi ang sabi ng scripture, ang definition ng fool is those people who are unable to apply the word of God, who refuse to apply the word that they heard. I want to call the whole church, siguro hindi aksidente na nasa fasting tayo ngayon, to ask God, pray to God, Lord, bigyan mo kami ng anti-fragile faith. Kasi yung capacity mo, dependent sa foundation mo yan eh. Yung capacity mo to bear all the storms and all the beatings of life ay nakabase sa foundation ng iyong buhay. Ano mga binabasa mo? Sino-sino sinasamahan mo? Sino mga encouragers ng buhay mo? Ano-ano mga pinapanood mo? All of this matters. Mag-amen na. All of this matters as your foundation. Sino mga kaibigan sinasamahan mo? Sino yung mga voices sa buhay mo na nagsasabi sa iyong go on? Keep on walking. O mga voices na nagsasabi sa iyong wag na, sumuko ka na, uminto ka na, mag-quit ka na, wag ka na mag-serve in all of that. All of this matters. Ang sabi nga ng Bible, Ecclesiastes 4 verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. Mag-isa ka kasi. But the two can stand back to back and conquer. But the three is even better. Sabi nga sa inyo, anti-fragile to eh. Hindi lang ito pandalawa, pandalo. 3 is even better for a triple braided cord, yung tiririntas ba, na buhok. It's not easily broken. Do you understand mga kapatid?
Aminin ko na sa inyo yung totoo mga kapatid, pag lumalago ka sa pananampalataya mo, at nag-desire ka lumago sa pananampalataya mo, may mga kaibigan ka talagang lalayuan ka. Kasi minsan tayo, we want to grow but we want to be like either. Gusto rin natin magustuhan tayo ng iba, but sometimes, yung faith mo hindi gusto ng iba. Yung paniniwala mo hindi gusto ng iba. Kaya importante, sino-sino to mga tao na ito na nagsasabi sa iyo at magbibigay sa iyo ng encouragement para manatili ka nakatayo sa iyong buhay. Build that foundation. Build that friendship. Kasi you may be lonely for a season lang. But I believe that God will send true friends in your life. People that will help you grow in your faith. Kung mananatili ka lang nakakapit sa ating Panginoon. We have to have the anti-fragile faith. God will send, para sa mga single dito, makinig kayo, tignan mo yung katabi mong single. Tignan mo mabuti. I believe that God will not send somebody that is not compatible to your destiny. God will always send somebody na compatible sa destiny mo. God will always send somebody that will help you succeed in life. Kailangan lang natin mga kapatid, right people, right response, right foundation in life. And believe that the Word of God is there to help us. Pag sinabi ng Bible na don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Lagay mo sa puso mo. Huwag mo lang ilagay sa tenga mo. Ilagay mo sa puso mo. Gawin mo foundation. Pag sinabi ng Lord sa John 14 that my peace I leave with you, go in peace. Pangawakan mo yung kapayapaan na ibinigay ng Panginoon. Huwag mo lang basta pakinggan. Pag sinabi ng Lord na do not be afraid, do not worry, do not be discouraged. Huwag mo lang basta pakinggan. Pangawakan mo. Ilagay mo sa poste ng buhay mo. Ilagay mo sa foundation ng buhay mo. Kapag sinabi ng Lord, come to me, and I will give you rest. Rest in Him. Huwag mo lang basta pakinggan. Huwag mo lang sabihin na, next week gagamitin ko yan, next month gagamitin ko yan. Paniwalaan mo kagad. Build the right foundation so that you will get stronger and stronger and stronger, even in the midst of adversity, even in the midst of difficulty, even in the midst of stress, even in the midst of the things that we are going through. Manampalataya ka lang kapatid, ilagay mo at gawin mong foundation ang Panginoon sa iyong buhay. Imbis na mag-complain ka, baguhin mo yung pressure, gawin mong praise. Magpuri ka na lang sa Panginoon, sumamba ka na lang sa ating Panginoon, at sabihin mo, pressure won't break me. At si Satan, ayaw niya yan. Magagalit si Satan kasi kaya ka nga niya binigyan ng problema. It was meant to break you. But you break out in praises instead. Napapuri ka pa, lalo siya nasira ulo ni Satanas eh. Sabi niya, binigay ko yung problema na yan para masira ka. Tapos nag-break out ka pa in spirit. Nagpuri ka pa sa ating Panginoon. That whether good or bad, you shall praise the Lord. It will make you anti-fragile, mga kapatid. You will get stronger. Your perspective gets wider. Your faith gets deeper. Because you believe that even in the midst of chaos, magsasalita ang Panginoon. Even in the midst of chaos, sasamahan ka ng Panginoon. Even in the midst of chaos, God will be with you. Are you with me? Do you want to have that kind of faith? The kind of faith that never breaks? The kind of faith that is not just resilient, but anti-fragile. Nagpapatuloy, kumikilos at nananampalataya sa Panginoon. Lord God, ito po ang aming desire, Panginoon. Ito po ang heart's desire namin sa kaibuturan ng aming puso. Nais namin, Panginoon, na wasakin mo, tanggalin mo ang fragile faith sa aming mga buhay. Instead, Lord God, hindi lang basta resilient, kundi anti-fragile faith ang maging pananaw at maging response namin in the difficult situations of our lives. And I pray, Lord God, for each and every person under the sound of my voice na dumaranas po, Lord God, sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang stress, iba't ibang adversity ng kanilang mga buhay. I pray, Lord God, that your word that is so powerful will enable us, Lord God, not just to endure, but be fruitful, Lord God, in the midst of these adversities, in the midst of these trials, in the midst of these pains, Lord God, na aming pinagdadaanan ngayon. Lord, hindi ko po alam exactly kung ano-ano, Lord God, ang mga bagay na pinagdadaanan, ano-ano ang mga bagay, Lord God, na bumabagabag sa puso ng aking mga kapatid na narito ngayon. Pero naniniwala ako, O Diyos, makapangyarihan ka.
At ang kapangyarihan mo, Lord God, is undeniable. Na ang kapangyarihan mo, Lord God, is unmatched. Kaya kami naniniwala, Lord God, anumang sources of pressure, anumang sources of stress, anumang sources of anxiety, anumang sources of worry that we have, Lord, in the midst of the visitors that we have, may your soothing presence, Lord God, comfort us and overwhelm us, Lord Jesus. At hayaan, Lord God, na makapag-focus kami hindi sa laki ng mga pagsubok, sa mga bagay na nagiging source ng aming stress, kundi, Lord God, mag-focus kami sa kapangyarihan ng aming Panginoon sa aming mga buhay. Lord, I know, naririnig mo ang aming mga panalangin. Lord, I know, totoo ka sa iyong mga salita. Lord, I know, ang lahat ng mga bagay na ito, Lord God, ay pinaging totoo mo at ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. But right now, allow us to come to you, not with a heavy heart, but with an open heart to say, we believe nothing shall be impossible to you. Lord, salamat, Panginoon, for the spirit of resilience na ipinagkaloob mo po sa amin for the past months na patuloy kami nagtiwala sa kapangyarihan mo at nagtiwala kaming wala pong imposible sa iyo. But right now, Lord God, we are desiring for more. We are praying for an anti-fragile faith that says, Lord God, this thing that is designed to break me will make me unbreakable. These things that are designed to shake me will make me unshakable. Lord, we trust in you. We believe in the power of your word. Allow us, Lord God, to have the right foundation. Allow our lips, Lord God, to have the right foundation. Allow our lives to have the right foundation. Na ang aming buhay ay may malalim na pundasyon. Na ang aming buhay ay nakaangkla lagi sa iyong kapangyarihan. Nakaangkla lagi, Lord God, sa iyong mga salita. Na anuman, O Diyos, ang ibato sa amin, anuman pressure ang pagdaanan namin, katulad man ng early church that are pressed on every side, we will not be crushed. We will not be shaken. We will not break, Lord God. Kasi alam namin, kasama ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, all glory belongs to you sa napakaraming bagay na ibinigay mo at patuloy mo pang ibibigay sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong mamiss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming misyon na punuin ang langit. All you have to do is click that link, www.giacmnb.com/give. At alam nyo mga kapatid, ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin. Once again, thank you so much for watching this video. See us again sa susunod pang video. Lagi po niyong tatandaan, punuin natin ang langit and let's fight for our family. God bless you.